Nakalaya na ang NBN-ZTE deal whistleblower na si June Lozada sa kanyang one-on-one sa News 5. Meron po siyang mensahe sa whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si alias Totoy. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Nitong May 9 nang makalaya mula sa bilibid si Rodolfo Noel June Lozada. Halos 2 dekada na mula nang makilala si June. Siya ang whistleblower sa NBN-ZTE scandal taong 2007. Pero hindi nakulong si June kaugnay sa kanyang pagiging testigo sa nationwide broadband project sa termino ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2022 nang mabilanggo si June sa kasong graft kaugnay sa pabor na binigay niya umano sa kanyang kapatid noong siya ay sa gobyerno pa. Kasama ni June makulong ang kanyang kapatid. Pero sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, giit ni June. Wala, Gio, walang galit. Mula dati pa, magmula nung 2008 pa, muntik na ako mapatay, na kung ano-ano pa na paggawa sa akin doon. I'm just very observant kung paano kumilos ang lipunan natin. No, kung paano yung kapangyarihan, yung pera. Kumbaga nagaling na ako sa bilibid, kung paano kumilos ang dilim. So, yung gusto na nakikita na balot sa kadiliman yung ating lipunan. Sa aming kwentuhan, binalikan ni June ang mga panahong siya ay bilanggo sa bilibid. Kung may namimiss man daw siya sa loob, ito raw ay... If there's one thing I miss about bilibid is the solemnity of our mass. I want to honor the priest, all of those, lahat ng mga nandun sa pastoral council are making sure na yung mga PDL may misa. Wala rin umanong pinagsisihan si June nang lumantad siya bilang whistleblower noon. Hindi ko talaga siya pinagsisisihan. Wala talagang ganon. Kasi if the question will be, was it worth it? Para kasi parang umaasa ka ng premyo. Kaya sa gitna ng issue ng mga nawawalang sabungero, natanong ko rin si June sa whistleblower ding si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Para kay June, hindi sapat ang lumantad lang. To blow a whistle, madali. Magpa-interview ka, magsabi ka ng ganito, ng ganyan. Totoo man hindi, pero madaling magsabi niyan. Pero ang mahirap sa pagiging whistleblower is yung kahandaan mo. Handa ka na bang mamuhay sa katotohanan? Pinakamalaking banta sa katotohanan, sa liwanag, yung kadiliman talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.